comfy family. The love of the Father, the grace of our Lord Jesus Christ, and the fellowship of the Holy Spirit remains in you. Yung ating word for today ay matatagpuan sa Psalms 91, 1 hanggang 16. At bago yan, again, alam ko na tayong lahat ay nasa presence ni Lord at alam ko na God is in full control of our nation. And also, yung mga ibang bansa, alam ko na lahat ng mga, lalo na yung ating presidente sa huling pananalita niya, na tayo magdasal sa Almighty God, sa ating Panginoong Jesucristo para sa nagaganap ngayon at napakaganda ng kanyang panghuling panghikayat, panalangin, katulad din ng ibang leaders sa buong mundo na they are acknowledging the supremacy of our Lord Jesus Christ, the Creator of heaven and earth, na sa Kanya lamang ang kalutasan sa anumang nangyayari, lalo na ngayon sa pandemic na situation. But before that, let me call Sister Paz to open us in prayer. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon, sa mga ito na kami ay dito upang magtipon, magpasalamat sa iyo, Panginoon, sa lahat ng pagkakataon. Kahit sa pangyayari ito na maraming natatakot, nag-aalala. Lord, kayo ang may control sa lahat ng bagay. Kaya hiling po namin, Panginoon, bigyan mo po kami ng karunungan. Katulad ng sinabi sa Proverbs 1, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Bigyan mo po kami karunungan paano kami mamuhay sa mga panahon nakakabahala sa bawat isa. Hindi lamang po ang mga taong nananampalataya, kundi marami pa, Panginoon, lalo na yung walang relasyon sa inyo. Lord, gawin mo pong dahilan itong mga ganitong mga tragedya para lahat ng tao ay makalapit sa inyo, makilala kayo at maranasan nila ang kapayapaan kayo lang ang pwedeng ibigay. Panginoon, sa oras sa ito, muli po kami naninigluhan sa iyo. Mamuna kayo sa aming pagtitipon, magbigay kayo ng mensahe na mararamdaman ng mga tao na nandiyan lang kayo, handang tumulong sa bawat isa. At ang mga pangyayari ito ay hindi lingid sa inyo, Panginoon. Kaya salamat, Panginoon, sa lahat ng bagay. In Jesus' name, amen. Hallelujah, hallelujah. Awit tayo kay Lord. Glory, glory, glory to God. Again, ang pagpapala ni Lord sa lahat ng mga comfy family at alam ko lahat ng mga Christian communities ay nagpapaabot ng kanilang mga mensahe sa pamamagitan ng technology. Glory, glory to God. Awit tayo kay Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Pagpakan po natin ang hallelujah. Praise the Lord. Hindi po awit tayo sa Panginoon. God says, I will say you know to love me. God says, I will say no to love me, and will protect those who acknowledge me as Lord. When they call to me, I will answer them. God says, I will say no to love me,
afraid. Even if the earth is shaken and mountains fall into the ocean depths, for God is with us. We will not be afraid. We will not be afraid. We will not be afraid. For God is with us. For God is with us. God is our Shelter and strength. Always ready to help in times of trouble. We will not be afraid. Even if the earth is shaken and mountain, we will not be afraid. For God is with us. God is our shelter and strength, always ready to help in times of trouble. We will not be afraid. Even if the earth is shaken and mountains fall into the ocean depths, for God is with us. We will not be afraid. We will not be afraid. We will not be afraid. For God is with us. For God is with us. God is our shelter and strength, always ready to help in times of trouble. We will not be afraid. Even if the earth is shaken and the mountains fall into the ocean depth, for God is with us. We will not be afraid. Oh yes, the Lord is good. Oh yes. Oh yeah, the Lord is good. Oh yes. Oh yes, oh yeah, the Lord is One more time. Oh yes. Oh yes. oh yeah, the Lord is good. Oh yes. Oh yeah, oh yeah, the Lord is good. Lord will act when I know His word, more than a welcome. Oh yes, Oh yes. oh yes, oh yes. Even lions go hungry for a lump of food, but those who obey the Lord lack nothing good. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. The Lord is good. Oh yes, oh yes. The Lord is good. The Lord is good. The Lord is so good. Hallelujah. Let's begin to worship the Lord. Let us sing, narito kami, Lord, Panginoon. Narito kami ngayon, Panginoon. Nag-aalay ng awit ng pasasalamat.
Hallelujah. Dito sa Psalm 91, babasahin ko sa Good News, tapos babasahin ko rin sa New King James Version. Sa yung may New King James Version, susunod sa akin sa pagbasa. Sa Good News. Whoever goes to the Lord for safety, whoever remains under the protection of the Almighty can say to Him, "You are my defender and protector. You are my God. In you I trust. He will keep you safe from all. His faithfulness will protect and defend you. You need not fear any dangers at night or sudden attacks during the day or plagues that strike in the dark or the evils that kill in daylight. 1,000 may fall dead beside you, 10,000 all around you, but you will not be harmed. You will look and see how the wicked are punished. You have made the Lord your defender, the Most High, your protector. And so no disaster will strike you, no violence will come near your home. God will put His angels in charge of you to protect you wherever you go. They will hold you up with their hands to keep you from hurting your feet on the stones. You will trample down lions and snakes, fierce lions and poisonous snakes. God says, I will save those who love me and will protect those who acknowledge me as Lord. When they call to me, I will answer them. When they are in trouble, I will be with them. I will rescue them and honor them. I will reward them with long life. I will save them. The message of the Lord. Again, lahat ng papuri, parangal sa iyo po lamang. May the words of my mouth and the mouth of my sister wife today be pleasing and acceptable to you, our Lord, our Rock, our Redeemer, our Lord Jesus Christ. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah, hallelujah. Again, sa Comfy Family, Comfy Church, Comfy Foundation, sa news, sa North, East, West, South, the blessing of the Lord, itong word ay nasa sa inyo, makakarating, at ang kanyang salita ay katotohanan, ating buhay, katulad nitong ating binasa. Tsaka nga pala, yung ating mga kapatiran, yung mga angkan ng taga-Pilipinas na sa ibang bansa, ibang dako ng daigdig, nasa Amerika, yung mga angkan ng mga Comfy Family sa Chicago, angkan ko rin, the love of the Father remains in you. The grace of our Lord Jesus Christ remains in you. And the fellowship of the Holy Spirit is always with you. Salamat. Thank you, Lord. Itong Psalm 100, itong Psalms 91, ito yung dinidescribe yung God's ongoing sovereign protection of His people from the ever-present dangers and terrors which surrounds us or humanity. So, sa Psalm 91, ito yung ever-present sovereign protection ng ating Panginoon Diyos at yung kanyang pledge sa atin. Ito'y nahati sa God's protection and God's pledge sa mga nagmamahal
sa ating Panginoong Diyos, sa ating Panginoong Jesucristo, at sa mga nag-a-acknowledge. Mahalaga yan, mga kapatid, pag sinabi kasi natin acknowledge, yung hindi ka lamang merong intellectual assent, you have a personal relationship with our Lord Jesus Christ. Siya ay tinanggap mo bilang sariling Panginoon at Savior. Lord and Savior. Para sa lahat ng mga nakakapakinig, alam kong by God's grace, we acknowledge that Jesus is the Son of God, Jesus is the Son of Man. Siya ay 100% God and 100% man. Siya ang ating iisa lamang ang ating Savior, si Jesus Christ. Tuloy na tayo ngayon dito sa ating pag-aaral sa Psalm 91. Tawagin ko si Sister Ria, ang aking may bahay. Glory to God! Glory to God! Yan. Good morning mga kapatid. Magandang umaga po sa ating lahat at sa mga kapatiran po natin na nanonood ngayon. Yan. Since yung coronavirus po ay parang laman ng lahat ng balita at non-stop siya sa news, ito kasi yung pinag-uusapan ngayon. At dahil sa naganap siya, hindi lang bilang sakit, naganap siya bilang balita sa buong mundo, ang mga tao ngayon napupuno ng fear and panic. Alam naman po natin na ang fear at panic po is never an effective response sa mga ganitong sitwasyon. Kasi ang daming nagagawa ng fear and panic sa atin. Pero, ang nakakatuwa po dito, meron tayong salita ng Diyos na nagre-remind din sa atin. Kasi maski naman mga Christians, nagkakaroon ng worry, nagkakaroon din ng konting fear, di ba? Pero ang maganda nito, nakakabalik tayo agad. Meron tayong salita ng Diyos. At ang sabi sa 2 Timothy 1:7, God has given you a sound mind, not a spirit of fear. Kaya ang sabi kanina ni Pastor, tayong mga Kristiyano, wala tayong dapat ikatakot. Kasi meron tayong Diyos na alam natin na hindi tayo iiwanan kahit na ano pa man ang mangyari sa atin. So, hindi naman po natin sinasabi na baliwalain na yung mga sinasabi ng mga health authorities. Gamitin po natin yung ating kaisipan para pakinggan natin kung ano yung mga ibinibigay nilang mga guidelines sa atin at sundin natin yon. Pati yung mga sinasabi ng mga authorities sa atin, sa bansa natin, susunod po tayo doon, mga kapatid. But above all this, let us lean on the promises of God na ibinigay sa atin dito sa Psalm 91. At gusto ko pong bigyan ng diin yung verses 9 and 10. 9 and 10. Sabi, sa Tagalog ko babasahin, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan, di mo aabuting ikay mapahamak, di mararanasan kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. So, kapag ang Diyos ang ginawa mo, sabi, kapag ang iyong ginawang tagapagsanggalan at pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan, hindi mo aabutin, sabi niya rito, na ikay mapahamak. So, panghawakan po natin yun. Pero, tignan ninyo, may conditions siya doon. Kapag ang ginawa mong tagapangalaga at tagapag-ingat mo at tagapagsanggalan mo ay ang Diyos, tsaka lamang hindi ka dadapuan ng mga ganito. So, let us make the Lord our refuge, hindi lang sa mga ganitong pagkakataon. Sa lahat ng pagkakataon sa buhay natin, hindi lang pagka may mga crisis na ganito. Pag sinabi ko kasing refuge, parang habitation, dwelling place. Pag pinag-usapan natin ng dwelling place, ito yun. Diba? Sa bahay mo, doon mo nakukuha ang peace. Sabi ng iba, parang hindi. Kasi madaming magulo yung mga bata.
alam nyo, kahit anong gulo pa ng mga bata na sinasabi, mga anak doon, pagka nasa bahay ka, subukan nyo pong umalis ng matagal. Tapos pagbalik mo, di ba paghiga mo sa kwarto mo, sasabihin mo, oh, home sweet home. Kasi iba pa rin talaga ang tahanan. Doon ka nakakakuha ng peace, doon ka nakakakuha ng joy, at doon ka rin nakakaramdam ng safety and protection. So, kapag ang Diyos, ang ginawa mong iyong refuge, dwelling place, tahanan, makukuha mo ang lahat ng bagay na yun. Peace, joy, safety, and protection. Kaya napakahalaga na ang Diyos ang gawin mong dwelling place mo, lalong-lalo na sa mga ganitong pagkakataon. Kaya, pag binasa niyo yung buong yun, napakaraming mga divine promises doon na pwede natin i-claim. Lalong-lalo na sa mga ganitong pagkakataon. Alam niyo, nakaka-amaze po kung papaano napakabilis magbago ng sistema ng mundo sa isang iglap. Alam niyo, gusto ko pong i-share sa inyo ang isang post na ito'y nabasa ko lang po. Ito po'y hindi sa akin. It has been copied and reposted sa Facebook at hindi ko alam kung sino yung author, but I want to share it to you. Kasi ganito lang po talaga kabilis kayang baguhin ang mga bagay sa kapaligiran natin. Ang sabi rito, notice how fast the world can fall apart. In the blink of an eye, we are out of toilet paper. Kasi pag tinignan mo sa ubos. Ubos talaga, hindi lang toilet paper. In the blink of an eye, colleges, campuses close. And no more MBA, pati PBA, wala na. In the blink of an eye, it will be impossible to travel by plane. Kasi kansilado ang lahat ng mga flight. In the blink of an eye, you'll be quarantined to your homes, but fired if you do not show to work. Sabi nga, in the blink of an eye, every nation trembles. Mankind is so frail, and a tiny little invisible virus has disrupted so much. If we can't handle this, what do you think it will be like standing before God without the blood of Christ on your side? This life is temporary. We are not promised another second. In the blink of an eye, we can step into eternity. Jesus is standing at the door of your heart and knocking. Will you let Him in? So, talaga pong sa isang iglap, kayang magbago ang lahat. Yung mga inaasahan natin na nandyan lang, biglang nawala. Di ba? Sino pumapansin ng mga toilet paper dati, tsaka mga alcohol? Di ba? Nagsisale nga yan dahil hindi mabenta. Pero in the blink of an eye, lahat yung mga bagay na inaasahan natin, kayang mawala. Kayang mawala. Pero ang kagandahan sa ating mga Kristiyano, sabi nila, itong mga Kristiyano na to, parang lahat nagkukulong na sa kwarto, tapos gusto pa nila may prayer meeting, gusto pa nila ganon. Bakit? Sabi nila, ang tatapang ninyo. Alam niyo kung bakit, mga kapatid? Because ours is an unshakable kingdom. Alam natin yun. The kingdom of God is an unshakable kingdom, and it is the most stable kingdom. Kaya kahit anong mangyari, yung takot nawawala. Kasi alam mo, ikaw ay kabilang sa unshakable kingdom of God. Sa Hebrews 12:28 po yan, ang nakalagay dito, kaya magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tumanggap tayo ng isang kahariang hindi mayayanig. Sampahin natin ang Diyos sa paraang kalugod-lugod sa Kanya at sa paraang may paggalang at pagkatakot. Natandaan ko tuloy yung dalawa ang kanta ng mami dito, di ba? Yung isa ay, nothing can shake me. Di ba? Nothing can shake me. Bakit? I'm always aware of the Lord's presence and nothing can shake me. At yung isa, di ako mayayanig, di ako mayayanig, di ako mayayanig. Bakit din? Mahigpit ang kapit sa mga pangako ng Diyos sa atin. Doon natin nakukuha ang tapang natin. Kasi kung sa atin lang, parehas din tayo ng iba. Nagpapanik na at punong-puno na ng takot.
But, sa Isaiah 33 verse 6, ang sabi doon, God's presence and His Word are the stability of our times. Isaiah 33 verse 6. Ang sabi doon, how great the Lord is. He rules over everything. He will fill Jerusalem with justice and integrity and give stability to the nation. So, sa mga ganitong pagkakataon na nagkakagulo na sa lahat, ang stability ng lahat ng mga tao na nananalig sa Diyos ay ang presence niya at ang salita niya. Sabi rin po kasi sa Matthew 7:24-27 na ang lahat ng mga tao na ang buhay ay built on the rock of God's Word will survive any storm. Kasi alam mo na yung solid foundation of the Word of God will hold you up sa mga ganitong sitwasyon. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. At yung unmovable rock of God's Word na yan ang reason kung bakit ang mga Kristiyano, kahit may mga ganito na, matatapang pa din, malalakas pa rin ang loob because of the Word of God. Ngayon, sabi nung iba, wala na trabaho, wala na transportation, sabi wala na lahat, paano na ngayon tayo? Diba? So, nagkakaroon din ng economic instability, sabi nila pagdating sa ganito. Okay, sa ating mga Kristiyano, mga kapatid, ngayon po natin makikita na yung ang lahat ng nagtanim sa gawain ng Diyos ay aani ka sa tamang panahon. At ang tamang panahon ay yung mga ganito na ang sinasabi lahat ng mga tao sa kapaligiran mo, magkukulang na, mawawalan na, masasaig ka na. Ang pangako ng Diyos hindi ganun. Diba? Ang sabi sa Luke 6:38, diba? Kapag ikaw ay nagtanim, ikaw ay nagbigay, ikaw ay aani, siksik, liglig at umaapaw. Ngayon po natin makikita ang pangako ng Diyos sa lahat ng mga taong sumusunod sa Kanya. Sa mga ganitong pagkakataon. Kasi alam po natin na Jesus is our source. Hindi trabaho natin, hindi yung mga kamag-anak natin na may mga foreign support sa atin, di ba? Hindi yung lakas natin, hindi yung karunungan natin. Sa mga ganitong pagkakataon, ano magagawa ng lakas mo? Di ba? Malakas ka nga. Kaso walang trabaho, sinuspite. Di ba? Ngayon natin makikita na kung yung mga ibon nga hindi naman nag-aalala, pero pinapakain sila ng Diyos araw-araw. Mga ibon, tayo po ginawa ng Diyos in His image. Kaya mas ang pag-iingat at pag-provide ng Diyos sa ating lahat. So, sa mga ganito pong panahon, maaasahan talaga natin ang mga pangako ng Diyos. Yun lang naman po talaga ang ating mga pinangahawakan. So, ngayong araw po na to, I just want to encourage everyone to rebuke fear and embrace faith. Mga kapatid, rebuke fear and embrace faith. Kasi yun lamang po ang meron tayo. Sabi nga sa verse 10, diba, no evil will befall you, neither will any plague come near your dwelling place. So, the blood of Jesus and the promise of God are our protection. Kaya mga kapatid, trust in the Lord and put yourself under His care. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Glory, glory, glory to God. Basahin ko itong verse 1 and verse 2. Whoever, so kahit sino, goes to the Lord for safety, whoever remains under the protection of the Almighty can say to Him, you are my defender and protector. You are my God. In you I trust. Sa nangyayari ngayon, katulad nga nung nakaraang araw sa Ecclesiastes 3:1,
na sa nangyayari ngayon, parang isang iglap, global, parang makikita ngayon tayong lahat, maski ko, malalaman mo ngayon kung saan, sino ang iyong confidence. Malalaman mo. Pag sinabi natin confidence, another word sa confidence ay matibay na paniniwala. So, confidence ay matibay na paniniwala. Saan ba ang confidence mo ngayon? Makikita mo na kahit na marami ka palang pera, halimbawa, kahit na maraming mga matatalino at mahuhusay sa mga research na napapakinabangan natin ngayon, mababago eh. Parang ang mangyayari ngayon, di ba ang sabi, parang sa isang iglap, parang nandito na tayo sa kalagayan ng verse 3 at verse 6 nitong 91. Alam niyo ba yung pagkakasalita niyan, yung pestilence? Parang napakabilis ng pag-spread ng disease or virus. So, it is written sa matagal na panahon na pagbasa mo nitong 91 at pinag-aralan mo, yung mga dangers, mga panganib, andito yung pestilence. So, sabi, yung pag-spread sa iglap, pandemic, kumbaga, worldwide, hindi lamang endemic, hindi lamang outbreak, hindi lamang epidemic, pandemic, imagine, sa isang iglap. Tapos ngayon, di ba, sabi nga nung ating presidente, yung mga invisible na kaaway. So, nasabi niya yun na hinikayat niya yung buong bansa sa kanyang speech na let us pray to the Almighty God. Na kaya-kaya niya nga iwaksi itong virus na to sa isang iglap. Ngayon, makikita mo na hanggang ngayon, sila yung nagre-research, nag-aaral, ano ba itong klase na virus na to. Pero kung mariremind ulit tayo sa Gawa 4:12, di ba? Acts 4:12, sa silong ng langit, walang pangalang ibinigay sa ikaliligtas sa lupa. So, si Jesus Christ, call on our Lord Jesus Christ, and we can, di ba, sa Philippians na, lahat will bow. Nasa ilalim ng lupa, sa pangalan lang ni Jesus. So, in Jesus' name, tayong lahat ng mga Kristiyano, let us, ang pag-intercede kasi is a higher form of prayer, and we can pray against, hindi lamang pray on behalf, we can pray against right now na in the name of Jesus, this coronavirus worldwide will be eliminated totally in Jesus' name. We can say that. So, kasi di ba, yung confidence natin, trust natin sa Most High God, so yung andyan yung mga pananalapi sa research, andyan yung mga pagtulong, andyan yung containment, andyan yung mitigation, powerful ang pangalan ni Jesus Christ. So, in the name of Jesus Christ, lahat tayo, sabay-sabay, na in the name of Jesus, kasilong ng langit, walang ikaliligtas kundi sa pangalan ni Jesucristo. So why not? In Jesus' name, this coronavirus, this bird flu, this swine flu, be gone in the name of Jesus. Kasi, sabi nga ng ating President, unseen enemy. Siyempre, hindi mo nga makikita yung virus, para bagang pagka-check mo daw, mahawakan ka, hindi mo namang sa naked eye, hindi mo nga makikita Pero, kahit na unseen yan, kitang-kita ng Diyos yan, at kaya-kaya niyang
wakasan itong global pandemic na to na virus na naapektuhan tayong mankind. Biro mo, psychologically, emotionally, financially, physically. So, merong magandang ibubunga to. Kung ay nakikinig doon sa speech ng ating President Duterte, biro nyo, sabi niya, yung mga kaaway ng gobyerno, sabi niya, ceasefire muna tayo. Kasi dito sa nangyayari, di pa meron siya appeal sa mga mayayaman. May appeal siya dun sa kahit na medyo meron mga cases regarding the situation na people's interest at ginagawa lamang niya yung kanyang tungkulin at merong mga isinasaayos sa tamang kaayusan sa ating mga pamumuhay at mga pagkita ng pera. Alam ko na darating at ngayon na yung malinis na pag-accumulate, pag-amas ng kabuhayan na tayong lahat na mga naghahanap buhay ay maging fair, what is right. Gagawin natin yan at ginagawa yan, kayang-kaya natin lahat yan, mga kapatid. So dito makikita mo na yung matibay na paniniwala mo, dati sinasandigan mo, siyempre, hindi yung pera sa bangko, yung influence mo, so on and so forth. Pero pagka mayroon palang ganitong pestilence, o doon sa verse 3 and verse 6 yan, dito sa Psalm 91, pati yung mga dangers at night na hindi mo yung mga hidden, di ba sabi rito, hidden dangers, sa verse 3, He will keep you safe from all hidden dangers. Hindi mo naman nakikita itong coronavirus. Pero, napakahalaga dito ng love and acknowledgement of God, our Lord Jesus. God was manifested in a human form, si Jesus Christ yun. So, knowledgeable na tayong lahat ng mga Kristiyano na Jesus Christ is 100% God and 100% man. Sa 3, He will keep you safe from all hidden dangers and from all now, deadly disease. Sa verse 6 sa New King James Version, ang tawag dyan dito, plagues. Pero tingnan nyo, pestilence. Ang pestilence, ito yung disease na nag-i-spread ng mabilis. Di ba yung nagaganap ngayon? Ang bilis. Parang nasyak tayo lahat na parang hindi mo ngayon alam kung, of course, ang daming mga tumutulong, ang daming mga pamamaraan ng siyensya, ng health. Glory to God, binigyan ng talino galing kay Lord. Pero makikita mo dito na sa isang iglap, kaya-kaya ni Lord na mabago ang puso kaisipan ng tao sa lupa. Kasi ngayon, parang lahat nagtutulungan. Parang lahat gustong mag-serve, maging of service sa mga tao. Hindi lang yun. Ang magaganap may sacrifice pa. Di ba nagsasakripisyo? So hindi lang ngayon tsaka ang maganda rito, tayo mga naking Lord, at yung mga iba man, alam ko na Word of God, na ngayon marami nang nagdarasal. Diba yung meron akong nakita na sa Facebook, yung Vice President ng Amerika, nangunguna sa pag-verse sa Hebrews 1:3 yan. Diba? Na siya yung creator ng universe. Then they will acknowledge na limited tayong mga tao sa isang iglap. So ang confidence natin ngayon ay the Most High God, ang ating Panginoon Diyos. Tignan pa natin itong sa salitang shadow of the Almighty sa New King James Version ito diba ang sabi doon na the Most High God, yung emphasis dyan yung meron kasing threat ang ating refuge, ang ating Creator. Pag sinabi shadow of the Almighty, it is a metaphor for care and protection.
At tingnan natin nga, surely He shall deliver you from the snare, sa New King James Version, from the snare of the fowler. He will keep you safe from all hidden dangers. So any plot o any plots against the believer, ito nga intended to harm ang ating defender. Ano ha? Tingnan pa natin yung ating matututuhan dito. Yun na nasabi ko sa inyong perilous pestilence, mga deadly disease, dangers. Ito'y walang magagawa. Alam ko na sa pangalan ni Jesus, matatanggal to. Abrupt in Jesus' name. Amen. At sa atin nga, glory to God, na nakunting. Makukunting yan. Mawawaksi yan sa pangalan ni Jesus at sa mga tulong ng mga kapwa Pilipino na yung care and concern at yung mga doktor, medisina na nagtutulong-tulong at yung mga pribado na pati mga pagkain ngayon. Maraming magbibigay ng pagkain, huwag kayong matakot. Sabi nga ng Presidente, ako magbabayad. Sabi niya gano'n. Yung mga walang makain, pakainin nyo. Yung mga maliliit na negosyo, tulungan nyo. Yung mga iba, ang apinya, yung mga renta sa mga nirerentahan, baka pwedeng wag munang maningil o dili kaya ibabaan ng singil, kalahati doon sa mga empleyado na nasa bahay lang. Ang sabi nga niya, baka pwede nyo hati-hatiin yung kanilang 13-month pay o kung kayong pera, ibigay nyo na. Parang gano'n ang api. At nakita nyo, alam ko, maraming mga businessman, yung mga malalaking business, ibibigay pa rin ng sweldo. At kung yan man ay makaltas sa 13-month pay, okay. Pero kung we can never outgive God, ibigay pa rin. Parang katulad nga sa Comfy Family. Ang nasabi ko nga nung isang araw ay sabi ko kung ano yung dumating, kung meron o wala, nasabi ko nga, pero I'm sorry. Hindi tama yung aking naging pananaw. Meron. At lahat ng Comfy Family, Comfy Workers, at the same, at much more pa ang ibibigay ni Lord na para bagang ang aking agam-agam ay walang prayer meetings. Paano na yung support ng mga Comfy Family? Ako yun. Mali eh. Para bagang sa aking tingin, nakalimutan ko yung sinasabi ko na John 3:27 at James 1:17. Sa isang iglap, nung unang salita ko sa inyo na morning devotion ay para bagang kung gusto niyo nang wag kunin yung inyong love offering, pero kung gusto niyo kunin nyo. Hindi. Ibibigay ni Lord at ibibigay ni Lord sobra pa. Kasi ang source natin hindi earthly. Pag dumating ka na ngayon doon sa kalagayan ngayon, kakausapin ka ni Lord na ang source natin hindi earthly. Kasi lahat ng nandito sa earth galing sa ating Ama sa Langit, sa Creator. Ngayon, kung ang confidence and source mo dito sa lupa, ganitong pagkakataon nga, parang isang iglap, parang ang buong mundo, parang nagkaroon ng shock ba yan? Naku, para bagang itong shock na to ay biglang sa akin, mga Kristiyano, biglang makikita mo yung kamay ni Lord na meron pala siyang gagawin na maganda. Lahat ngayon ng tao tumatawag sa Panginoon Diyos, lahat ngayon tsaka yung ibubungan nito na sa bahay, yung quality time sa family. Makikita ko nga yung family ni Enon, lahat sila andun. Si Brother Arnold nga, nagkaroon sila ng group chat.
ang dami na itutulot na bunga, pag tinignan mo, pero pagka sa unang bansa ka, naku, paano na yung love offering, yung tithes, paano na to? Ako yun. Mali. So, ang source natin ay heavenly, hindi earthly source. Pero, makikita mo yung mga material na bagay na nandito, that is not the real source. Pati naman yung nandito sa earth, galing din sa ating creator niyan. So, maiiba na ngayon yung pananaw mo na pwede palang walang magawa ang iyong pananalapi. Pwede palang walang magawa ang mga matatalino. Pwede palang ang daming bagay. Ngayon, babalik ang mga tao, ang confidence nila, ang ating Panginoong Jesucristo. Then you will come to realize, oo nga, So, makikita nyo dito na God will deliver you and me. God will keep you safe. Dito, God says, I will save. Ito mahalaga. I will save those who love me and will protect those who acknowledge me as Lord. Mahalaga itong verse 14, mga kapatid. Ha? Kung hindi mo pa tinatanggap si Jesus Christ as your personal Lord and Savior, tanggapin mo na. Itong love, ito yung deeper longing for God. You seek His face. You humble yourselves before the Lord. And there is also repentance. If you have done something that is not pleasing to the Lord, or you go against the will of God, we can always return. As doon sa kalagayan ng 1 John 1:9, and He will forgive us. He will restore us. He will restore our land. He will heal our land. So, go back to God. Yan ang pagtinignan mo nga. Oo nga. Kasi dito, sa konting restriction for our benefit, itong enhanced quarantine sa community, huwag tayong, sumunod tayo. It is for our own good. Obey the existing authority. Kasi lahat ng authority emanates from God. Kaya yung mga leaders of the world, inaayos at lahat ay nagtutulungan. Nakita nyo, lumabas yung tunay na puso ng human beings na nilikha tayo na in the image and likeness of God, na yung character natin na merong kabaitan, nabubulag lamang ng carnal life natin na susuong sa tukso ng kasalanan at sa kasakiman sa alok ng mundo. Pero ngayon bumabalik tayo sa tamang kamuangan at tamang pagkakalikha sa atin na in the image and likeness of God, and we care. Tignan nyo dito yung sa verse 4. Ang ganda nito He will cover you with His wings. Sa New King James Version, He shall cover you with His feathers, and under His wing you shall take refuge. Ito, His truth shall be your shield and buckler. Tingnan natin dito sa 4. He will cover you with His wings. You will be safe in His care. His faithfulness, His truthfulness will protect and defend you. So, itong wings, feathers, naalala niyo yung mga hen, yung mga ibon, na yung kanilang wings, hindi niya hahayaang masaktan yung kanyang mga inakay o yung mga sisiw. At pagka meron diyang dangers na lalapit, nako, huwag kang lumapit sa inahin na meron mga sisiw, kahit sino ka pa. Maski nga aso, tatakbo dun Maski tao, lalabanan yan. So yung care and protection ng Diyos, i-cover niya tayo. Grabe na yan. So yun yung picture na ipinakikita sa atin na birang mga lingkod ng Diyos. At narito ang the Lord's pledge, yung pangako niya sa 14 hanggang 16. Nandito yung mga blessings.
meron dito na napakaganda eh. Bukod sa lahat ng uma-acknowledge ang mga pagpapala ni Lord ay mapapasayos, yung protection, He will be your defender because of His truthfulness and faithfulness sa mga nagmamahal at nag-acknowledge, sa mga nagmamahal at nag-acknowledge. So live by the Word of God. Acknowledge Him as your personal Lord and Savior. At ang sabi dito, you will have long life. Kaya itong mga pangyayaring itong panandalian, nagising tayo lahat at tayo'y manunumbalik, ang ating confidence ay sa Most High God. In Jesus' name we pray. God bless us all. God bless us all. Tomorrow, Bible study. Tomorrow, alas 7, may Bible study tayo. Sa gabi, mga kapatid. At sa Webes, si Pastor Rafi and Minister Boy. Sa Biyernes, si Sister Linda, Sister Nene. At sa Sabado, Pastor Tony and Pastor Simple. At sa Linggo, Andrew tayo. God bless us all in Jesus' name. Amen. Amen. Amen.